Again, matindi ang laban natin dahil even nga yung presidency dyan sa Senado ay harap-harapang inaagaw mismo ng bangag senators. Pilit nila, mga kababayan, okay, binabali ang batas. So ngayon, ito lang, kakasalta lang actually ni Senator Alan Cayetano yesterday, is it ngayong araw yan dyan sa Pilipinas, nag-post si Gatchalian, si loser Gatchalian, na umagaw ng Senate presidency illegally, unconstitutionally, mga kababayan, sinasabi niya na 16 talaga yung kailangan para ma-convict ang impeachable officer. Okay? Ngayon sabi ni Senator Alan Cayetano, sabi niya, instinct ko na sana napurihin si Win Gatchalian nung sinabi niya nga na 16 talaga yung kailangan na para ma-convict ang impeachable officer. Pero bigla niyang binura sa Facebook. Nakita niyo? Bakit niya binura sa Facebook? Dahil gagamitin against him. Hi, hello. Magandang araw sa Pilipinas at syempre, magandang umaga sa Amerika. Kumusta na kayong lahat? Si Ruby Jane, si J3s na nangunguna at patuloy pa rin tayo na mag-uulat at mamboboljak. Alright, so sa mga hindi pa nakafollow sa ating Facebook, Maharlika Boljakan, Boljak TV sa YouTube, and Maharlika Official sa ating Instagram, pa-cute-cute ever. At meron pa tayong TikTok, ang dami ano? Wow, so anyway mga kababayan, it's a happy weekend sa inyo, pero of course hindi happy kung wala kang pagkain. 'Di ba? Hindi ka happy kung wala kang bigas. Hindi ka happy kung wala kang ulam. Hindi happy weekend kung hindi mo man lang madala ang anak mo sa luneta. Yung mga ganun ba, mga simpleng ganyang family gatherings or moments sana na magawa nyo dyan sa Pilipinas. But syempre, hindi natin magagawa. Hindi nyo magagawa yan dahil wala kayong pamasahe. Dahil nga hirap na hirap kayo sa buhay, dahil napapamunuan pa rin kayo ng bangag administration. Sa kabila ng kahirapan nyo, everyday, ito yung pinag-uusapan natin, kahirapan ng buhay, at ang mga bangag, ang inuuna ay politika, paggigipit, pagkikidnap, pagpa-file ng mga kaso sa mga kritiko, at marami pang iba. Alright? So, yes, pag-usapan na, alam nyo, itong kaso ni Rene Baterbonia, okay, at ni Divine ng Nigeria, okay, ng Nigerian rather, na namatay, nakikita ko lang pero hindi ko talaga nasundan blow by blow, ika nga, yung mga pangyayari. Alam ko lang, nag-viral yung June 8 na, yun nga, nalunod siya, dahil sa allegedly kapabayaan ng kanilang coach at pamunuan ng Ateneo. Okay. So, ngayon mga kababayan, nagbigay ako ng time, dapat kanina pa tayo magbablog. So, pinanood ko yung interview ng coach na si Tab Baldwin. Okay? Kaya pala Tab yan, T-A-B. Ang tunay niyang pangalan is Thomas Anthony Baldwin. Ni-research ko siya, is like 60 plus years old, okay, na tubong Amerika. So may dalawa siya, may dual citizen pala yan, Kiwi and US. Alright? So tinignan ko kung sino siya. Naghanap ako ng mga articles like, feature articles, kung sino siya, like sa PEP, tumingin tayo, di ba, mga ganon, kung kailan siya pumasok sa Amerika, sa Pilipinas, 2013. So, hindi ko na isa-isahin yung mga nakaraan niya. So, more on to basketball talaga siya sa Kiwi, naging active din siya as a coach, then sa Philippines. Pero hindi ko makita yung family niya, hindi ko makita family niya, anak niya. But today, nag-viral yung video na kung saan nagsalita yung kanyang wife. Alright? So, ang wife niya na meron na palang warning sa at pamunuan ng Ateneo o sa manager ng Ateneo. Mamaya tingnan natin Okay? Patungkol dito kay
Baldwin. Alright? So, ito pinost natin. Viral na rin, mga kababayan. Okay, tignan lang natin to. So, according to this video, mahimayin lang natin ng konti. Okay. So, alam niyo na, di ba, yung pinag-uusapan natin? Alam niyo yung pinag-uusapan natin, may biktima tayo, na kababayan from Davao, galing sa kahirapan, nagkaroon ng talento sa basketball na kinuha ng Ateneo dahil syempre gusto nila magagaling yung kanilang mga, I'm just gonna write this down na sa head ko para hindi ko makalimutan. Okay? Magagaling, mga kababayan, na mga basketballista, para nga naman, syempre, gano'n naman pag magaling, proud, I mean, ano yun, what do you call it? Points yun ng school, ng Ateneo or whatever school. But this time, ang pinag-uusapan natin, etong Ateneo. Kasi ako tinitignan ko maraming loopholes alam niyo man ako, feeling forensic expert dito sa social media. Feeling lang naman, alright? So, pagbigyan nyo na. Alright, so ito, tignan natin to. Ito yung wife niya na si Effie. Pakinggan muna natin. Can you, nakikita nyo, di ba? Okay. Alright. Hello, my name is Effie. I have been married to Tal Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. Okay. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the safe. So, kasal siya pa rin. Okay. Alright. Kasal pa rin siya kay Tab Baldwin. Thomas Anthony Baldwin. Acronym, TAB. Okay, di ba ganun sa atin? Di ba? Kapag mga CEO, yung ginagamit yung first initial and yung last name. Mga ganung eksena. Of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that... Okay, napanood ko yung kanyang 13-minute interview sa YouTube kung saan ngayon lang na yun nga parang kaawa-awa siya, naapektuhan yung family niya, so kaya siguro ito nagsalita. Siyempre pag family ka, may alam ka kung sino sino yung Baldwin na ito. Asawa to He doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him. Okay. So, nasabihan na pala niya. Okay, yung Ateneo management na winarningan niya na hindi maganda siguro. Kumbaga kung ako mag-i-interpret, I don't know kung ano pa yung sinabi niya na baka may mga kaso or something, may mga previous history ng, ito lang naman ay speculation, pananakit or whatever. Tapusin natin. And it was their duty to remove him. Kasi bakit niya kinausap ang Ateneo management na hindi safe yung mga bata, yung mga basketballista sa kamay ni Thomas Anthony Baldwin or Tab. Kaya tanggalin yun sa dyan bilang isang coach ninyo. Kasi ako, asawa ko yan, alam ko kung sino siya. Alright? Yun ang pagkatansya natin dito. I urge them to move him away from the campus, the university campus. So, talagang niya, naging winarningan niya. Okay, ang Ateneo na hindi safe ang mga bata. Not only mga bata, ang buong eskwelahan. And they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. So sa kabila ng warning niya, so in-intimidate pa siya at pinatatahimik. Yun pala yun. Talaga naman okay, tignan natin. So we just don't know. I assume Ateneo na pinatatahimik ito. And I hope tapusin muna natin bago ako magdakdak dito. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. Okay, so tama naman dahil ang dami na rin na nagsalta na naiwasan sana yung pagkamatay ng dalawang kaawa-awang mga bata. Oh my God, alam mo,
nung nakaraang araw, pinapanood ko yung kahapon, yung mga clips ni Rene, nakakaiyak, nakakadurog ng puso. Pinanood ko, finalo ko yung mother, tinignan ko kung anong klaseng bata. Mababanaag mo, mga kababayan. And, you know, na mabanaag mo yung mata, yung gesture ng bata, yung pagiging respeto sa magulang, mapagmahal. Makikita mo ang bata talagang may magandang future sana. But unfortunately, kinitil nila whoever, kung sino man ang responsible later on, pag napatunayan through investigation. And thank you for the help of Attorney Torion. You know, malalaman natin later kung ano talaga ang katotohanan, kung ito ay hindi ma-cover up. The bodies of your kids are still warm. Yeah. And he's talking about moving on. Oo, kasi parang sinasabi nung ano, no, ni Thomas Baldwin, okay? Thomas Anthony Baldwin or Tub, na parang, okay, hindi naman sinabi yung nangyari. It's like, yung konteksto na hindi na iwasan, parang aksidente, so kailangan parang mag-cope at mag-move on. I think ito yung sinasabi niya. Terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking. Yung delikado, yung police Dahil lalo na ngayon, yung PNP o mag-investigate yan. Si Matibag, yung julol na yan. Ngayon, binibigyan na ng kulay ng mga media, ng mga ulol, ng bangag administration na ang biktima na si Rene Baterbonia, mga kababayan, ay associated na sa atin. Like mga Duterte supporters, binibigyan nila ng political color. So ito yung malungkot ngayon, kung iimbestigahan ba nila ng tama, gagamitin ba nila ang batas sa tama, at pananagutin ba ang dapat panagutin sa investigation. Okay? Why he was still allowed around children in spite of these warnings. Yeah. Okay, yun lang yun. Hello. Okay. That's about it. Okay. Then, mga kababayan, okay, bago ako magtuloy, kasi nag-research ako bago tayo nag-vlog. Meron pang text message, meron pang ex-post. Okay? Ex-post ang anak ni Tab. Alright? I think pinag-share natin to. Okay, no. Kasi isa kong phone may saltik. May saltik yung isa nating phone. Tignan natin to. Alright, here we go. Okay. Here we go. Ooh. Okay. So, my message, alright, itong anak ni, si Giota Calugiro, I pronounce it right. Alright, so tinag niya to, bago tayo magtuloy-tuloy, ayan, tinag niya yung manager, okay? Manager ng mga bata, manager, right? Si Ipo Kimps. Wait a minute, tignan na natin dito sa Giota, nandito na yung kanina, ayun, si Giota, alright? Tinignan ko to alright? So si Giota, ang sabi ni Giota, mga kababayan, Ipo Kimps, remember how you were laughing when we told you Tab was dangerous to kids? Okay? Yan. Remember laughing at my mom? Remember putting him inside the Ateneo dorms and us begging you to take him out. Now you have 2 funerals to explain. Ayan, mga kababayan. Okay. Nasa X yan. So, kung titignan natin, kaya ko pinanood yung interview nitong ni Tab kasi na-curious ako. Sabi ko, sino ba to talaga? Alright? Ngayon, napanood yung video, may warning yung anak, nireport na sa media, confirmed na itong si Giota Calugiro is anak niya. Alright? Pero yung itong nagsalita kanina, ayan si Effie, ano niya yan, current wife niya yan, estranged wife. Ngayon, hindi talaga maganda yung relationship nila according dun sa mga reports. But here's the thing. Bakit sinasabi ng wife
sa Ateneo beforehand, bago yung aksidente sa Aurora, bago namatay ang kaawa-awang bata. Okay? Then sinugundahan pa ng anak sa Twitter or sa X. My point of view, kung siya ay matinong tatay, 'di ba? Hindi perfect ang tatay, hindi perfect ang isang pamilya. But mga kababayan, right? So coming from kasi dito sa batas natin sa social media, wala pa naman tayo sa korte, 'di ba? Unless na later on magkaroon ng trial o kung ano pa man, investigation later on. So ito lang yung nakikita natin bilang isang tao. Yung initial reaction kapag may ganitong pangyayari na insidente or aksidente. So, today, nagsalita yung wife. Then, nagsalita yung anak na, hey, salita pa natin na parang, uwinaningan na namin kayo, na delikado yung mga estudyante nyo o yung mga bata nyo sa kamay ni Tab. O ayan ngayon, anong napala nyo? Ngayon, magpaliwanag kayo dito sa dalawang namatay. Right? So, tinignan ko, nag-research ako, although kailangan ko kasi magbayad, kaya hindi ko tinuloy. Inimbestigahan ko ng konti yung si Thomas Anthony Baldwin. Marami kasi hindi natin alam kung kapangalan. I'm just telling this maybe sa mga lawyers, no? Ni Attorney Torion. Marami naman kayo dyan. That's not my job. But I tried to research. Kahit kayo, mag-research kayo. Thomas Anthony Baldwin. Okay, from ano ba siya? Florida, originally. Anyway, ang dami ko nakita na mga criminal records. But I'm not sure kung siya yun. Kasi meron ako isang nakita, 1980 pinanganak, pero I don't think na siya yun. Kasi probably, hindi siya 1980 pinanganak kasi medyo may edad na, di ba? Kaya nga naghahanap ako ng mga articles, mga kababayan, kung sino ba talaga siya, sino yung mga anak niya, saan siya saan siya dati, ganyan. I can only do that kung mag-hire ako ng private investigator. Alright? At yung in legal, okay? Like lawyer, hindi ako 'yun. Hindi ako party of the case. Ako ay lang dito, itsosera lang. I'm just saying na sa mga abogado, lalo na ngayon, si Attorney Torion ang nag-handle nito, I think tignan niyo yung angle na 'yan. Okay? Tignan niyo yung angle na 'yan kung sino siya. May mga kaso ba siya in the past sa Amerika? O may mga kaso ba siya sa New Zealand? Kasi coming from two people na family niya. Family, anak at asawa, ito ay what? Ano to? Red flag. So, ang another question, sabi ko nga, hindi ko masyado tinutukan kasi sa dami ng issue natin pinag-usapan yung putang ina dyan sa Senado, di ba? Yung mga agaw ng presidency. Nakatutok tayo dito. So nakita ko, ang dami talagang Thomas Anthony Baldwin na may criminal records dito sa Amerika. All you have to do is purchase. Kasi bibilhin mo yan ayoko naman na ganun. Hindi naman ako, may mga pipirmahan kahit sa long shot, na which is abogado lang of law firm lang dapat ang gumagawa nun. Hindi ako. But I'm just giving you, like picture na possible na pwedeng maging, kasi hindi natin siya kilala kung sino siya. The fact na ang Ateneo, yung mga Jesuits na yan, Society of, maka-Diyos, makatao, putang ina, ano ba yung mga society ng mga alta na mapagdasali ng mga paring yan. Diba? To protect life. Protektahan, to hone children, para maging mabuting tao. Maging kapakinabang sa lipunan. Diba? Ganun yung mga what do you call that? Vision, whatever, ng mga samahang yan. Yung mga Jesuits na yan, yung mga mayayaman na ginagamit, hindi naman lahat, ang politika, ang kanilang mga connection para isuppress ang mga bagay-bagay when it comes sa may mga kaso-kaso. Okay, here's the thing. June 8, sumabog sa social media ang pagkamatay ng 2 bata. Then, syempre, ang sabi ng ina, si Miss Jovelyn,
wala man lang nagsabi sa kanya na right there and then, the minute, within an hour na nangyari yung aksidente, even 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, wala. After 8 hours pa, bago siya nasabihan na namatay yung anak niya. And also yung report na allegedly, pinigilan ang mga estudyante na mga kasama niya na magsalita kung ano talaga ang nangyari, kung ano yung insidente. So kung titignan nyo, mga kababayan, ang maraming ano dito maraming red flags. Kasi, okay, fine. Pero hindi Bakit pipigilan ng Ateneo, mga kababayan, na magsalita itong mga estudyante? Alright. Sinabi din nitong ni Tab na parang sabi niya, I wish ang statement niya, okay? Na kung pwede lang daw ba siya makapagsalita right there and then, pero pinigilan siya ng pamunuan ng Ateneo. Alright? So maintindihan natin, pinigilan ba siya para hindi makontrol nila yung narrative? Pinigilan ba nila na kung sakasakaling may foul play, pwede nilang i-cover up? O pinigilan sila para mag-synchronize yung kanilang mga statements together with, yung mga players nakasama? Kasi may lumabas na isa sa mga players, o hindi lang siya na-identify, na nagsalita talaga siya na although walang foul play, pero napigilan sana yung pagkamatay ng 2 bata. Negligence ba? Kung mayroong mga kababayan, kung mayroon sana tamang precautionary prior to that Jutang Ginimis na team building na yan. So ngayon, mga kababayan, kaya nga sinasabi ni Atty. Torion kanina sa interview niya, tinitignan nila kung yung bang team building na yun, meron bang written approval? Okay? Sumunod daw ba sa CHED requirements? Meron daw ba designated supervisor? Okay? Meron bang medical officer, which is required by law? Dito malalaman natin kung meron ba silang nilabag na batas o hindi sinunod. Sabi ni Atty. Torion, meron bang parental consent? Meron bang LGU coordination? May emergency protocols? At kung ano pang mga dapat gawin legally ng isang institusyon katulad ng Ateneo, mga kababayan, bago nila pinakawalan doon sa kamatayan ng gitna ng dagat ang 2 bata. So maraming question. Ako naman, ang question ko is, bakit until today, June 13 na, no? Sa inyo dyan sa Pilipinas, 9, 10, 11, 12, 13, like 5 days, going to 6 days, going to 1 week. Bakit hanggang ngayon wala silang press conference? Bakit pinipigilan nila na magsalita etong mga estudyante? Importante yun kasi sila yung mga witness. Although, hindi pa natin alam kasi yung investigation, wala tayong tiwala dyan sa NBI na yan, yung mga investigation nila. Nakita nga natin, di ba, si Matibag kayang magpagawa ng peking pera sa recto para gawing mark money kahit illegal. Possible din na bayaran ang bunganga ni Matibag, alright? Or bayaran ni Satanas, di ba si Satanas atinista ba si Satanas? Okay? Na pwedeng, teka muna, wag muna kayo magsalita, sasabihin sa mga estudyante, dahil kung magsasalta kayo, sira ang career ninyo, pwede namin kayong expelled. So kailangan sumunod kayo sa amin, kailangan mag-synchronize ang mga sasabihin ninyo. It's okay kung yung syempre pag nasa traumatic state of mind ka, na na-witness mo yung kaibigan mo, minsan makaka-apekto yon psychologically sa inyong explanation kung ano ba talaga yung nangyari, di ba? Pero dapat kasi sama-sama yung kung ilan man sila doon naka-witness, pati yung coach at lahat. The problem right now, mga kababayan, wala silang press conference. Ibig sabihin, hindi nila pinagsama-sama yung mga basketballista, yung mga bata, pati itong coach, na okay, ikwento nyo sa taong bayan
kung ano talaga nangyari. Kasi, ano to eh, hindi ito ordinaryo lang na namatay yung daga o pusa. Ang pusa nga dito is, pag gumorgor ka ng pusa, I don't know, may batas na rin siguro dyan sa Pilipinas, eh kakasuhan ka. Para ka na rin gumorgor ng tao, di ba? Now, my question, mga kababayan, talagang may kaduda-duda. Hindi nga tama yung sinabi nung, itong si Effie. Alright? Tama din yung sinabi ni Miss Jovelyn ng yung nanay ni Rene. Okay, ano sabi ni Miss Jovelyn? Sabi ni ang sabi, nag-sorry kasi, itong si Tab. Okay? Sabi niya, I'm sorry to the death of my being. Sabi niya, I'm sorry. I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. Sabi ng nanay, si Miss Rovelyn Baterbonia, hindi kaya ng apologies ang kamatayan ng aking anak para sa kaalaman mo. Ang aking gusto ay ipahayag niyo kung ano talaga ang nangyari. True. Kasi nung pinanood ko yung interview nung Tab, more on malungkot, kawawa, kawawa yung buhay, ganyan-ganyan. Pero walang accountability na masasabi mo na dapat talaga pagsalita sila kung ano yung nangyari. Hindi puro, appeal to emotions. Na parang, okay, fine, naintindihan namin, kawawa talaga yung pangyayari, ganyan-ganyan. Sobrang lungkot, chuchu-chuchu. So, kaso lang, mga kababayan, grabe, ang bata pa ng dalawang kadi-18 pa lang. So, ang sinasabi niya dito, right, wait a second, ha? Ayan. Okay, sabi niya, yung video daw na ginawa niya na 4 minutes, so ginawa daw niya yon, nag-speak up siya directly para marinig ng family ni Rene. Tapos sinasabi niya dito, sabi niya, I try to say the things that I probably wasn't capable of saying in the immediate aftermath. Sabi niya, it was also meant to express the things that are in my heart. I know many people share the sorrow and remorse, but as the head coach of the team, I feel it's incumbent upon me to stand before the families and speak to them. Okay? That's why sabi niya, that's what I'm trying to do. So, yes, okay, nagsalita siya, I'm sorry for what happened, malungkot, pero hindi niya sinasabi kung ano yung nangyari kasi inamin niya na pinipigilan siya ng management ng Ateneo. It's been 1 week. Bakit walang press conference? Knowing, mga kababayan, itong mga putang inang mga Jesuits dyan, dito sa Ateneo, not only sa Ateneo, dyan sa Pilipinas, tignan lang natin, ito, alright? Kapag may mga namatay, nung panahon ni PRRD, and even now, sa panahon ni Bangag, okay? Ang mga namatay, kahit wala na si PRRD, ay sisisihin pa rin si PRRD. Ayan, Ateneo's EJK protest lauded. Not all heroes wear capes. Ayan. So, even sa kanilang mga half-time, ayan, nananawagan sila in the past. Okay? Stop the EJKs, ganyan-ganyan. Uphold human rights. Chucho-chucho, di ba? Nakalagay dyan, dyan si, the Blue Bubble Battalion protest the extrajudicial killings in their halftime performance, Anong year ba ito? What year? Okay, 2017, panahon na PRD. Hindi natin babasahin yung news. Alright? Pinapakita ko lang sa inyo na, kunwari, concerned sila sa human rights. Sa karapatan, sanang ituloy ni Rene at ni, ni Divine, ang kanilang buhay, ang kanilang mga pangarap. But sa nakikita natin, na mukhang may kapalpakan dito. Right? May kapalpakan, mga kababayan, mukhang may pinagtatakpan. O kaya nga sasabihin ko dyan sa mga abogado ni Atty. Torion, i-consider nyo, tignan nyo kanyang criminal record.
dito sa Amerika. Kasi may nakita ako, ang dami, nakapangalan niya. So, again, mag-iisang linggo na, wala pa rin tayong naririnig na testimonya, orally, verbally, through mainstream o social media, ng mga naka-witness, ng mga nakakita kung paano talaga ang nangyari or testimonya. Ano ba to, tinatahi pa nila? Ino-cover up nila? Kasi you know what? Walang kabayaran na kahit anong salapi ang buhay ng isang tao, ang buhay ng anak ng dalawang batang ito. Alam mo, well, lahat naman tayo dito tao, maliban sa mga demonyo katulad ni Satanas at ni Bangag at ang pamilya nila. You know, na wala nang ginawa kundi magnakaw, umarte. Ngayon, nandyan sila sa Guadalupe, pagtanggap ng Guadalupe Santo. Kaya nagdasal-dasal ang mga jutang Genemes, hindi pa nasunog sa loob ng simbahan. But ganun pa man, okay, is a sacrificial to shed blood. Alam nyo sa amin, ako, may nagkabasa ako na nag-comment, yes, Yumaman, okay, sabi ni Yumaman, it's an offering, sabi ni Ling Mil. Alam nyo, ako kasi, may mga nangyayari sa amin sa probinsya na ganun, padugo na sa Amon, sa Ilonggo, padugo kapag yung mga building na ginagawa, tapos may mga namamatay, chuchu-chuchu, mga kasabihan lang yan. Pero, you know, wala namang scientific explanation yan, for the heck. Ako personally, kaya gusto kong pag-usapan to at warningan niyo yung mga anak niyo. 2 beses na ako muntik mamatay dahil sa tubig o pagkalunod. I'll tell you my story. Kahapon, may kausap ako, okay? May kausap ako na binalikan namin yung mga nakaraan. Sabi ko, remember, muntik na ako mahulog ng bata ako. Shout out sa nagligtas ng buhay ko. Bigla ako naalala, siguro grade 2 ako nito. Grade 2. Grade 2 or grade 3, ganyan. Hindi ko na maalala kasi long time ago eh. 80s pa to. Sa amin, sa Bisaya, sino nakaalala sa inyo, di ba yung sa atin dyan, kahit hindi Bisaya, alam niyo yung fish pond? Okay, yung fish pond, kunyari ito square. Itong square na fish pond na to, meron dyan pamierta. Hindi ko lang alam kung ano sa Tagalog yung pamierta. Yung pamierta na yun, yung kahoy na, di ba may dike, tapos parang may kahoy na ganun. Yung fish pond na yan, okay, may fish pond dito may river. Okay? Na kapag gusto mong pahubasin o i-drain yung tubig ng fish pond para huliin yung mga isda, bubuksan mo yung pamierta nun. Okay? Bubuksan mo, tapos gano'n mo yung tubig. So bata pa ako sa probinsya, dito sa river, naliligo kami kasama ko yung mga kapatid ko. Kasi nga para akong lalaki ng bata. Kapatid ko, you know, 2 lalaki. Ngayon, naliligo ako ganyan, may naapakan ako, I think parang ganito. Kalimutan ko na may term nan sa atin sa Ilonggo tsaka sa Cebuano, yung para bang ano siya, sand siya, pag inapakan mo, pag umapa ka parang ang lalim. Makalimutan ko lang yung term. Pero nangyari yan sa akin. Okay? Na talagang lunod na ako, nakagano na. Tapos sabi ko, kuya, gumaganon ako. Hindi ako naririnig. Andyan lang yung kapatid ko, tsaka yung mga kalaro ko. Andyan lang, dito ako sa likod. Buti na lang, kaya kinukwento ko yung dike na yon. Meron doon si Boyet. Boyet, shout out sa'yo, nasaan ka na ba? Tapos like 42 years ago, bigla ko naalala yung pangalan niya. Nagsisigaw siya. Sabi niya, si Claire, nalalunod. Ganyan. So, naligtas ako. Okay, naligtas ako noon. Kaya biglang na-recall ko yung pangyayari ng grade 2 ako. And also ng grade 5 ako, nalaglag ako sa tulay. Buti na lang high tide. Okay, I don't know, nakwento ko na sa inyo. Kasama ko yung pinsan ko na pinauwi ako ng teacher ko kasi may sore eyes ako. Hindi ko na napapangalanan yung pangalan niya. Sabi ng teacher namin ng grade 5, si Mrs. Andrada, bigla ko naalala. Sabi niya, iuli mo na si Claire kay iya mata, gapula-pula na. So, sinamahan ako ng pinsan ko. Tapos yung kapitbahay namin, nagliligawan silang 2. Okay? Pinabayaan ako. So, habang naglalakad ako, so eyes ako ganyan, ang lola mo nalaglag sa tulay. Buti na lang, high tide. Talagang yung buhay ko, my God. Kaya nga binabalikan ko tungkol sa issue na ito, muntik na rin pala ako mamatay nung unang panahon. You know, I'm just sharing my story. So ngayon, si Eloy Macros tawa ng tawa. Right? Ngayon, mga kababayan, so balik tayo dito kay Rene. Okay?
Balikan natin yung Ateneo. Sino ba dapat ang managot? Bakit kailangan nilang hanggang ngayon, sekreto pa rin? Yung kanilang investigation, puro lang magdasal dyan, mag-vigil. Hindi po enough yan. No, ang kumunoy kasi palangga, Jose is putik. Tiahang ma'am, sloping angle of sun. Tiahang din sa whatever. Basta yun, muntik na ako malunod nung bata ako. So, going back dito sa issue ni Rene at ni Divine, mga kababayan, mukhang mukhang may pinagtatakpan kasi kung ganito lang yan, mga kababayan. Okay, fine. Sige, intindihin natin kasi kailangan magkakapare-parehong kanilang statement. Magkakapareho. There's no such thing as magkapareho kapag naka-witness ka. Pagkaiba man, yung pagkwento mo, pero yung konteksto ng na-witness mo, magiging ganun kung nagsasabi ka ng totoo. So, ang nakikita natin dito, tinatakot ba mga estudyante? Kasi, 1 week na eh. Bakit hindi sila pinagsasalta? Doon natin malalaman sana na ano nangyari. Bakit hinaharangan ang mga witnesses na wag magsalita? Pero sa kabila ng hinaharangan sila, may mga randomly nag-send ng mga message, okay, sa mga vloggers na, hey, ito ang nangyari. Kantel, ayan, kantel sa Bisaya. Di ba, Teya, tama, Teya, apricot. Kantel na sa Davao, no? So, daghan na kantel sa Davao. Yeah, I remember that kantel word. So, kaya nga sabi ko, ang aabangan natin dito kung paano ba nila iti-twist ang story. Kasi lumabas yung bata, yung anak ni Baldwin, pati yung asawa, na winarningan na pala sila. So once, na hindi safe yung mga bata doon, maaring meron itong criminal record o may ginawa na pananakit or what. Right? Ngayon, baka humingi ng tulong yan kay Lisa Tanas, Jabba the Hutt, para hindi managot ang Ateneo, sabi ni Celeste Viv. Well, possible lahat yan. Kaya nga, bombahin natin ng comment section. Okay? Ang Ateneo, ang lahat ng mga parties na nagkukubli. Kasi nga, pinanood ko yung interview ni Baldwin, more on emotional, malungkot. Of course, malungkot. Right? Diba? Ang sabi niya? Basta more on lang eh. When this strategy happened, then, sabi niya, when this strategy happened, the university wanted, sabi pala niya, ni Baldwin, when this strategy happened, the university wanted to handle things from an institutional standpoint. Alright? So, na nangyari, gusto nilang yung kaso, di ba? Gusto nilang i-manage or maglabas ng ng kanilang mga statements sabi niya from an institutional standpoint. So meaning, hindi sa standpoint ng witness. Right? Tama ba ako? Tulungan niyo ako. Analyze natin. Hindi sa standpoint ng witness, kundi sa institution. Wala naman sila dun eh. Bakit sa standpoint? Sabi niya, obviously, they wanted all the facts and details and they wanted to process those and work with the authorities who are in charge of this matter and who will continue to be involved. Okay? Somehow, yung mga abogado, yun na mag-agree naman sila dito na, syempre, yan sa atin na yun. So, kailangan kausapin nila yung mga witness, di ganyan-ganyan, para maayos, masalansan. Kung sasabihin nila yung katotohanan, this is really good. Diba? Na ilatag nila lahat ng katotohanan. But what if? Sabi nga niya dito, mga kababayan, sabi niya, from an institutional standpoint. What if baguhin nila yung standpoint, yung viewpoint, yung na-witness ng mga witness? Diba? Kaya nga sabi natin, anong tinatago nila? Kasi kung gusto nila mamanagot, ang ingay-ingay nila in the past, EGK. Bakit ngayon 1 week na? 1 week na hindi pa rin sila nagsasalita. Alright? Gusto nila plansyahin ba yung mga facts, mga detalye?
Oh. Ngayon, yes, thank you for that comment. Sabi ni Celeste, Attorney Torion should also check kung legal yung Baldwin to work in the field. Nabanggit yan ni Attorney Torion, natitignan nila sa labor, sa government institution, kung meron ba siyang legal work permit, yung mga legal documents para sa isang foreigner na makapagtrabaho diyan sa Pilipinas as a coach. Kasi hindi pwedeng magkakilala tayo, mag-coach ka na, bibigyan na kita ng 1 million, a week or 5 million a month as a coach, ganyan-ganyan. So dito natin makikita, sumunod ba siya sa labor code? Sumunod ba siya sa immigration law? Whatsoever, kung ano man mga law na ito, dito natin malalaman. But syempre, mga kababayan, alam na natin na ang Ateneo is naka-aligned sa Bangag administration. Okay? Yun ang babantayan natin. And tawag dito, natatakan, what do you call it? Na ano na nila si Rene at ang pamilya ni Rene ng mga Duterte supporters. Kaya maraming mga putang ina na pinopoliticize ito. This is ibang mga kababayan. Ang gobyerno, kung matino ka, kahit anong political color mo, kailangan mong panagutin kung sinong dapat panagutin. So matindi ang laban ni Rovelyn, ni Mrs. Butterbonia. Matindi ang laban kasi nilalagyan na ng political color imbis na pigain yung Ateneo na, hey, magsalita kayo, ilabas nyo itong mga batang naka-witness. Yan ang laban ninyo, mga kababayan. Anong ini-expect natin? Kaya nga si Inday Sara, mga kababayan, right. Wait a minute. Okay. Kaya si Inday Sara, pumunta gabi. Okay? Pumunta doon sa wake ni Rene. Alright? At nagsalta siya, not only kay Rene, no, yung kanyang statement. Kasama din si Divine Adeli. Sabi ni Inday mismo, ni VP Sara, kulang ang response ng Ateneo. Ito pala, nagsalta na si Inday. Unang-una, nakakalungkot na ganun yung nangyari sa isang estudyante, sa isang promising na athlete natin sa bansa. Pakiramdam ko kulang na iyong response ng Ateneo sa nangyayari. Dapat kasi sa mga ganyan, mga panahon ay nauuna pang mag-reach out na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa family at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin. Pakiramdam ko ay malaki ang pagkukulang ng paaralan sa pagbibigay ng support sa pamilya. Lalong-lalo na hindi ito ordinaryong pangyayari, ito ay pagkamatay ng isang estudyante. Pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak, ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat nilang gawin para mabigyan ng hustisya ang kanilang anak. Alam mo, lahat naman tayo na-observe doon. At big question, namatay yung anak mo, ikaw yung coach. Kunyari, ako yung naka-witness. Siyempre, may mga contacts ako sa mga magulang for sure. Whatever, yung phone or yung mga kaklase niya, may contact ba kayo sa nanay nito? May phone number. Ang una mong gagawin as tao, kung tao ka, kung hindi ka demonyo, kung hindi ka saraulo, or mayroon kang pinagtatapan, ang una mong gagawin, instinct yan ng tao eh. Hindi mo i-consider na kailangan institutional standpoint ang unahin natin. Hindi ganyan. Ang una mong unahin, yung magulang. Diba? I-report mo sa magulang kung ano nangyari sa anak niya. Dito pa lang makikita mo, pinatagal nila after 8 hours. So, merong something. Meron something na pinagtatakpan. But, by the way, yung pala, mga kababayan, yung family nung Divine Adeli, alright? Adili, yan. Nung Divine, ay kinontak na rin si Attorney Torion para i-represent yung yung kaso. Okay? Maging abogado si Torion nitong 2 batang nasawi. Nakikita naman natin yung heart nitong abogado na ito at ang kanyang mga kasamahan. Kasi pro bono ito eh. Libre. Okay? Yung pag-represent nila kay Rene. So, kailangan makuha niya yung hustisya.
Kailangan malaman natin katotohanan. Sabi nga natin, sa mata pa lang natin na hindi naman tayo abogado, sa mata ng bilang isang tao, marami tayong nakikitang loopholes, even ang ating Vice President. 'Di ba, na abogado. So, tignan natin kung ano yung magiging nito mga palangga, development nito. Pero wag natin din tantanan itong kasong ito kasi tignan mo yung tignan mo yung mga ulaga senators. Tahimik sila, hindi sila nakikisa, 'di ba? Para manawagan na nabigyan ng hustisya. Pero mga nagsasabi pero pahapyaw lang. Bakit? Dahil pinigilan ba sila ni Liza Tanas na magsalita tungkol dito? Kasi si Senator Robin Padilla nagsalita na nagmungkahi na dapat imbestigahan sa Senado itong itong insidente. At nang ma-interview, marinig natin yung mga statement ng mga witness sana. 'Di ba? At ng coach kung bakit ba sila pinigilan. Ano yung sinabi sa kanila nung moment nag-report sila sa kanilang institution. Kasi kailangan ng institutional standpoint. Sinabihan ba sila, okay, tumahimik muna kayo, huwag kayong magsalita. O sabihin nyo, ganito, ganyan. Doon natin malalaman kung magsisinungaling or hindi. But again, matindi ang laban natin dahil even nga yung presidency dyan sa Senado ay harap-harapang inaagaw mismo ng bangag senators. Pilit nila, mga kababayan, okay, binabali ang batas. So ngayon, ito lang, kakasalita lang actually ni Senator Alan Cayetano yesterday, ngayong araw yan dyan sa Pilipinas, nag-post si Gatchalian, si loser Gatchalian, na umagaw ng Senate presidency illegally, unconstitutionally, mga kababayan. Sinasabi niya na 16 talaga yung kailangan para ma-convict ang impeachable officer. Okay? Ngayon sabi ni Senator Alan Cayetano, sabi niya, instinct ko na sana napurihin si Win Gatchalian nung sinabi niya nga na 16 talaga yung kailangan na para ma-convict ang impeachable officer. Pero bigla niyang binura sa Facebook. Nakita niyo? Bakit niya binura sa Facebook? Dahil gagamitin against him. Right? It doesn't matter kahit burahin niya yan. Hindi naman nabubura ang konstitusyon, di ba? Hindi mo naman mabubura yon. So yun ang, yun ang mga kababayan, yun ang mga pangyayari na nakakajutang na talaga sa kabila ng pag-agaw ni Gatchalian at ng mga ulaga bangag senators. Ang sabi ni Lacson, ni Pinky, okay, parang sinasabi doon na enough na raw na pinalakpakan, ito, nabasa niyo ba to? Enough na raw na pinalakpakan si Bangag Jr. kahapon sa araw ng walang kalayaan, dahil hindi kayo malaya, sa araw ng walang kalayaan sa Rizal, grandstand, mga kababayan, sa Luneta, nung sinabi niya o in-acknowledge niya na si loser Gatchalian ay acting president sa Senate. See? Wala na silang sinusunod na batas, mga palanggingging. Porkat sinabi ng isang bangag, pinalakpakan as acting president. So kung sasabihin niya pala na king si Gatchalian for whatever, anong species siya, king. Ibig sabihin, paniniwalaan ng tao. So ibabasura na yung constitution. Ganito mag-isip ang mga bangag senators. Kasi binababoy kayo, binabago ang perception nyo sa buhay, perception nyo sa katotohanan, na once sinabi ni Bangag na acting presidential loser, ayun ang paniniwalaan. So what's the point of having a constitution sa Pilipinas? Diba? Anong punto na yan? So yan ang mga kahayupan talaga ngayon, mga kababayan. Kaya konektado itong natin, itong laban natin. Ito mo yung bata, wala namang kinalaman. Diba? Wala namang kinalaman itong si Rene sa politika. Namatay nang hindi wala sa oras, yung dalawa. Yung isa lang siya, kasi yung isa wala naman ganun mga politika-politika. But I don't know, kasi nga, i-represent na ni Atty. Torion itong si Divine. I just don't know kung anong kahinatnan ng magiging trato o sa kanyang pamilya. But malinaw sa sikat ng araw na pinupolitika nila si Rene. Namatay na nga. Nang walang hustisya hanggang ngayon, na hindi maipaliwanag ng mga Jesuits bullshit. Diba? So may ganito ng anggulo.
Kasi nga, nasa martial law 2.0 na kayo. Paulit-ulit kong sinasabi yan ang sitwasyon nyo sa bayan natin. Okay? Ano pa? Oh, ano pa ang mga eksena? Maliban sa, mayroon ba kayong comment bago tayo mag-move on? Kasi, grabe ang ano natin, mga palangga, wala namang pagbabago eh. Puro na lang pagigipit. Sabi ni Vega, Warp, Madam Marlica, Bangag Palaka is very notorious sa pagdura sa ating 1987 Constitution kapag hindi favorable sa camp ni Palaka. Yes. Thank you, Vega. Yes, yan ang katotohanan. Nauubos na ang mga salitang masasama para gamitin sa mga hayop na yan. Nahigitan pa nila. Yes, Eloy Macros, di ba? Lahat nga eh. Yeah, sabi ni Sweet May, Jesuits the hypocrites or Jesuits bullshit. Pwede rin. So ngayon, sabi ni Armelita about Tonying. I don't know about Tonying. Ano ba nangyari sa kanya? Bigyan niyo ako ng ano, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya dahil di ko naman siya pinapanood. Nagtanim ng kaso sa akin. Hindi ko siya pinapanood. So tell me kung ano nangyari sa ulaga na yan. So ngayon, mga kababayan, balikan natin. Okay, balikan uli natin yung pangyayari sa bayan ninyo. Up to this day. Sumisigaw, umiiyak ang mga bata dyan sa Jensan. Walang pagkain, ang binigay na bigas ni Bangag, bukbukin na may mga kiti-kiti. Nakita nyo naman yon. Pinicturean ko yun. Ang daming kahayupan ng Bangag na ito. Ay, ito yata ito. Bigas ba ito? Ito. Nagbigay ng bigas na, ay, pala to. Ito. May kiti-kiti. Ito, oh, grabe. Nag-viral na ito eh. I-forward na lang natin. Ayan, oh. Ayan, bigas. Tahop. Ayan, oh. Ang baboy lang talaga. But you allow these things, mga kababayan, na nangyayari sa buhay nyo everyday. Inaalaw nyo na babuyin kayo dyan sa Mindanao. Sabi ko nga, almost 500,000 na biktima. O sa 400 na lang kinopute natin. Yung 100 million na binigay ni Bangag. Pag dinivide mo yun sa 400,000, it's like 250 pesos. Kinumpare nga natin kay Robredo, di ba? Ang pang Coliseum, 500 million. Kapalit ng bilat pasalaksakan ng bilat ni Robredo. What else, mga kababayan? Yung mga ninakaw ni Sandro, ni Lisa Tanas, bilyon. Ngayon, nagpa-picture lang yung mga ulaga senators doon sa Mindanao? Tapos na? Paano yung rehabilitation nila? May narinig ba kayo kay Bangag na i-rehab yung kanilang mga bahay? Wala. Bahala na kayo sa buhay ninyo dyan. Ang mga bata, ang mga elderly natutulog sa labas kasi biyak-biyak ang kanilang mga bahay. Ano man lang sabihan ni Bangag, o lahat ng pamilya, bibigyan namin kayo ng loan. Okay? Na zero interest or 0.001. I mean, ng interest para man lang makapagsimula kayo. Diba? Ng inyong pagtayo ng bahay, wala. Kasi they don't care about you. Ulit-ulitin ko, walang pakialam sa inyo si Bangag. Ang pinagkakaabalahan nila, mangkaso, manakot, magnakaw, magtuwad, magsinghot. Yan ang inyong, ngayon. Ang inyong bansa ngayon. Oh, ano pa? Ano pa ba ang mga eksena natin today? Alright? Ayan. Again, abala ang mga ulaga senators about paano nila isakatuparan yung talagang legally. O, ngayon kasi illegal ang pagnakaw nila ng presidency. Maisakatuparan kung sino pang marirecruit nila o takutin nila na bumaliktad, takutin nila nakasuhan para magkaroon sila ng 13 na majority senators para ma-finalize na nila, ma-legalize nila talaga yung kanilang pang-aagaw dito sa Senate presidency. And let's look forward next week kasi weekend dyan kung ano yung mga susunod na mangyayari. Dahil sa kabila ng
pagbaliktad ni Escudero, dahil ayaw niyang makulong siguro, ayaw niyang mabisita ni Puso doon sa kulungan, kaya kahit nalabag sa kalooban niya ay bumaliktad siya. Ngayon, anong ginagawa ng Bangag administration? Dahil sa pagsasalta ni Inday Sara na sinasabi ni Inday Sara na ang gobyerno ni Bangag, ito yung konteksto, ay malasindikato. Right? Ngayon, ang tagal ko nang sinabi sa inyo yan. Na sindikato ang gobyerno ni Bangag Jr. Ngayon, nung nagsalta si Inday Sara, na kasi nga nananawagan na tanggalin na ay mag-rally, mag-rally si Inday Sara. Sinagot na natin yan. Alright? Tapos the nerve, the fact nitong boba na si Clarissa Castro, mga kababayan, sabi ba naman kay Inday, ito lang di ba? Wala daw modo si Inday Sara. Sabi niya ang president, sabi kasi ni Inday Sara, na hahayaan niyang makita ng tao ang kawalang hiyaan ni Bangag Jr. sa dulo. Tapos si Clarissa Castro, ang vice president, kapag walang script, binabasa, walang modo. Lumalabas ang totoong. Alam mo itong hayop na ito, okay, si Castro, kinakausap niya yung sarili niya. Siya ngayon nagbabasa ng script, na kapag wala ng script, ay lumalabas lalo ang pagiging bobo. May script na nga, nagsalta pa ng spirit. Di ba? So, yeah. So, alam natin, mga kababayan, na itong Bangag administration na to, walang gagawin again kung di siraan si Inday Sara. Okay? That ang tunay na nagdestabilisa ng gobyerno ng ninyo dyan ay ang araw-araw na pagnanakaw ni Marcos Jr. Okay? Ang araw-araw na pangbababoy. Kaya nga sabi ni Inday, wala siyang balak agawin ang pwesto ni Bangag. Okay? At gusto niyang makita hanggang dulo kung gaano kawalang hiya si Bangag. Siyempre nasaktan ang mga Bangag, kaya yung tagaputak nila na si Clarissa Castro Taratara na bobang pinakaboba. Yan ang ginagamit nilang attack dog or attack troll. Troll yan tingnan mo yung mukha. Di ba, pag tumingin ka ng mga storybook, no, ng mga bata, yung mga troll ang papangit. Okay, lumalabas yung kanilang kapangit-pangitan. Ganyan si Castro. Ganyan mga kababayan ang ginagawa ng gobyerno kasi hindi talaga nila tayo kaya. Hindi nila kaya ang katotohanan. When it comes to survey, when it comes to social media, when it comes to yung organic na comments, doon na lang sa vlog ni sa pagsasalta ni Alan Cayetano, hindi talaga nila kaya. You compare Alan Cayetano pag nag-vlog, pag nagsalta, not really vlog, pag nag-update siya about kung ano nangyari sa Senado, kasi lahat ng tao gustong makinig kung ano talagang nangyayari. Like, again, 100,000 views, live viewers, like in less than a minute, or maybe less than 15 minutes, 1 million views, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million. Whereas yung Bangag, senators, katulad ni, yung mahilig mag-exploit. Tama ba? Exploit. Okay, yan. Ang mga tulfo fok-fok, kahit 20,000 ang followers nila sa YouTube o sa Facebook, wala. Nilalangaw sila. Ibig sabihin, sukang-suka ang taong bayan sa kanila. Ayaw makinig sa kanila kasi yung mga hayop na yan, okay? Ang mga hayop na yan, puro kasinungalingan. Yes, Eloyma, mangkukulam yang si Taratara. Oo nga, mangkukulam. Yan na yan, Arlene, Arlene Matsumura, may din yan, may panahon din para sa kanila. May panahon din, hindi naman sila forever na ganyan. Ngayon, mga palangga, okay? Oh, yeah, okay. Itong pang mga eksena. Si Manong Chavit, kumusta na? I hope si Chavit Singson ay, for sure, di naman magpapaano yan. Hindi magpapaisa yan. Yung paghuli nila kay actually, hindi hinuli si Chavit Singson, di ba? Pagtanim ng kaso. At sinabi naman ni Manong Chavit na siya ay kusa na sumuko, kusa na pumunta para sagutin yung mga aligasyon sa kanya na hindi niya alam kung sino ang nagkaso sa kanya. Imagine nyo everyday ng buhay ninyo sa Pilipinas, ganito. Since 2022, ito na yung litanya ko sa inyo. Diba? Hanggang sa dumami ang mga biktima.
Dati si Maharlika lang ang biniktima ni Taerna at ni Satanas eh. Si Maharlika lang. And now, dumami ng dumami at ang pinaka mga malalakas, ang Pangulong Duterte, ang Chavit Singson, ang Bato. Ding, nasaan ang Bato? Nasaan na nga ba si Senator Bato? Right. Oh, by the way, for sure, aware kayo, no? Ang ICC, ay pinayagan ang kampo ni PRRD na magkaroon ng additional non-privileged list or contact person. Sino kaya yon sa tingin ninyo? Okay? Ang sinasabi dito sa balita, okay, kanina ko nabasa, nagkaroon ng, ayan o, sabi dito, the chamber therefore orders, where is that? Okay, sa desisyon ng korte, inatasan ng registry na agad ipaalam sa hukuman ng anumang paglabag sa contact restriction o anumang kaugnay sa developments sa kaso ito. Sa chamber, therefore orders the registry to add blank to the list of the accused non-privileged contact under the conditions as set forth in the previous decision. Okay, sa tingin ko, baka si Hanilet ito. Kasi si Hanilet ang nag-hire kay Peter Haynes, di ba? Sa tingin nyo, sino ito? Sino kaya ito? May hula na ba? Yes. May iba tayo. Sabi ni Sweet Mate, Chinese daw, si Win Gatchalian per social media nagkalat na. Ay, di ba sinabi ko nga sa inyo? Ako nagbigay sa inyo niya na. Nasabi ko, oy, may assignment kayo, may homework kayo, imbestigahan ninyo. I cannot do everything here, mga kababaga na mag-imbestiga. O, tignan mo. Sabi ko, tignan nyo ang birth certificate niyan. Sigurado, well, ayoko na magpakasigurado. Sabihin na lang natin, I had a feeling na 100%. Feeling lang naman. Kasi hindi ko pa nakita yung birth certificate na Chinese yan. But syempre, pagtatakpan yan dyan ng gobyernong Bangag. Alam ni Bangag at Butod, ahas na may connect si Kitty kay Chavit, sabi ni Jennifer Kadungog. Di ba kasi ang apo ni Manong Chavit is Joe, Well, I think more than that. Jennifer, I think more than that kasi ever since naman si Manong Chavit ay vocal, nagsasalita talaga siya sa pagnanakaw ng Bangag at ng mga tiwali na mga flood control ni Sandro Marcos sa Ilocos kasi taga Ilocos siya. I think more than Kitty. Sige, isama na natin. Pwede rin. Di ba? My God, mga palangga, ano na ang gagawin natin? Tingnan mo, ito yung mga recent development dyan sa Pilipinas. At I hope talaga, I'm looking forward na si PRRD ay makababigyan na ng interim release. Mabigyan na siya ng interim release at na makasama niya na, makayakap niya lahat ng kanyang pamilya, na sana, for sure, yung mga alpot, ilibing na sa limot. Ang mga alpot, ilibing na sa kumunoy. By the way, mga kababayan, mga palangga na lagi nakatutok sa akin, I have an idea, at ginawa ko na to dati. Sa mga susunod na araw, kailangan ko ng mga guest, meaning OFW, kahit hindi OFW, lahat kayo, na gusto ko maging part kayo ng buhay ko everyday, di ba? Maging part kayo ng buhay ko everyday, you talk about your stories. Ginawa ko na to dati, nung bago pala ako nagbablog, hindi lang tuloy-tuloy, dahil busy-busy yan. Pero I will try my best na bigyan ko kayo ng platform to tell your story, anong hinaing nyo sa gobyerno, para first hand, na manggaling sa inyo, hindi lang galing sa akin. Yeah, magtaas kayo ng kamay, sino ang gusto maging part ng ating first, yung pinaka-pilot episode natin siguro, o first show natin, mag-comment, pero hindi pwedeng nakatago yung mukha, Dapat may mukha. Alright? Hindi pwedeng nakatago ang mukha, hindi pwedeng troll ang datingan. Ayaw ko ng ganon. Para naman makilala. So sa lahat ng gusto maging part ng ating show, wow, may bago tayong show. Okay? Here we go. Pwede kayong mag-email dyan sa, Maharlika Network, Maharlika Network, protonmail@protonmail.com or balitangmaharlika@gmail. Dalawa yan pero yeah. Pwede kayo dyan. Kailangan ko ng guest sa mga susunod. Ayusin natin, magsalita kayo kung anong gusto nyong sabihin. So, may nag-advise lang sa akin actually na, tignan mo kung anong hinaing ng Pilipino para hindi lang ikaw dakdak ng dakdak siya. Tignan mo yung feeling
ng mga palangga natin all over the world. So you are welcome to my show, right? Aha. Pero hindi pa ngayon. Mag-email muna kayo. Kailangan hindi pwede nakatago yung mukha. Kasi pangit naman yung show, ako lang nakikita tapos kayo naka-cover up. Dapat yung mga magjo-join ay mapangahas. Mapangahas, matapang na magbibigay ng kanyang saloobin para sa nangyayari ngayon. So, ay nag-comment. Okay, si Eloy Macruz, ayan, join. Okay, pasok na kayo sa mga dyan. So lahat ng gustong sumali ay sumali sa aking show, sa ating show. Let's talk about life, politics, sex. No, just kidding. At kung ano-ano pa. Gusto ko ngayon maging part para makilala ko kayo, para makilala ko si Eloyma. You know, kasi sa dami ninyo ang dami yung nagko-comment everyday, si Mai Perez. Wala naman ako hinaing, sabi ni Mai Perez, okay? So lahat lang, no, hindi lang tungkol sa politics, it's about life. Life stories, experience, 'di ba? Pag-ibig, kasama yung pag-ibig. Kaya yung mga battle nyo dyan, kung nasaan man kayong bansa, ano yung pwede nyong i-share sa ating mga kababayan kung paano nakapunta dyan sa lugar ninyo. Si Den, syempre yung Bembangan, kasali din yung Bembangan, pero medyo wholesome tayo. Kasi hindi naman tayo pang Viva Max. 'Di ba? Konti lang. Yung medyo maglagay lang ng konting spice. Right? Ay, sali ako kapatid, sabi ni Barkadahan. My parent. Yeah, pwede rin pa-cute lang. Yeah, mag-email kayo sa akin. Yung unang maka-email, maging una kayo, maging part ng show natin. Maybe tomorrow, tignan natin. Bukas na lang. Huwag ngayon. Kasi baka mabigla kayo. So, bago tayo mag-usap-usap, pag-usapan natin kung ano yung anong gusto nyong i-share, 'di ba? Kasi you have to protect your privacy naman mga kalandian ninyo, 'di ba? Itabi natin yan. Kung may kalandian, itabi natin unless you want to share, gusto niyo ma-exploit, katulad ni Tulpo, 'di ba? Pero ayaw ko yung i-exploit. Dapat wholesome at may matutunan naman, 'di ba? Yung ating mga nakikinig sa atin. Ang gusto ko kasi marinig yung hinaing ninyo bilang isang Pilipino. Tapos gusto ko marinig yung stories ninyo. Paano kayo nakarating dyan sa lugar kung nasaan kayo? Paano kayo nabuhay? Paano kayo nagsumikap? Mga ganyan. Parang maganda yan, ano? You love that? Oh, yan. Anyway, marami pa dapat mga issue. Mga issue. Ang dami pa mga issue sa buhay, but maybe babalik ako. At tomorrow, maybe I will go live dun sa isang personalidad na sumikat dahil siya ay inapi, siya ay ginipit back in ilang years ago na ba yun? 20-something years ago. We'll see. You know, baka ma-interview ko ang isang personalidad na na-interview ko na rin siya dati. Alright? So, tingnan natin. Yun, mag-share din ang kanyang buhay. So, ganun pa man mga palangga, I hope mawala na yung mga bangag. I hope matapos na sila. I hope manindigan na yung mga tao na ipaluwa sa kanila yung milyon-milyon o trilyon-trilyon perang ninakaw nila. Tama na, sobra na. Sana may katapusan ang lahat. So, sa lahat ng aking mga palangga na hindi pa nakaka-follow, ayan yung ating mga YouTube channel, Boljak TV, Maharlika Boljakera, Maharlika Boljakan. Yung Boljakan pala, tinanggal na ng mga bangag. Maharlikan Travel and News, Maharlika Network. Oh, by the way, bago ako magpaalam, taas ng kamay, yung mga nasa Amerika muna. Next, we'll go to Europe and Asia. Okay? Sa lahat ng mga taga-Amerika, okay, ang dami nag-message sa akin dati, no, na gusto daw nilang mag-cruise. Nangihingi ng advice sa akin. Mag-email kayo dyan. Sa lahat ng gusto mag-cruise, well, America, Asia, and Europe, sama na kayo. Alright? Andyan, no, Maharlika Network Proton Mail. Mag-message siya kayo. Tayo ay magliliwaliw. Magliliwaliw tayo. Ayan. Story of my life. Sabi ni Barkadahan, forever. Yeah, let's talk about, kasi, di ba kayo napapagod? Hindi ba kayo minsan napapagod na ang pinag-uusapan natin puro kalungkutan sa buhay? When I say kalungkutan sa gobyerno natin, puro na lang pagnanakaw. Maybe we can give extra spice sa buhay natin. Let's talk about love, future, experience. Right, Jojo?